Boom! 335k mga tropa. Boom! 335k. 300, 335k yan. What's up? Gulaman? You know, level 91 na tayo. At syempre, papakita ko sa inyo yung progress ko sa 10 days na paglalaro ng Ragnarok M Classic. Yan, simulan natin sa aking mga gears. Yan. Sa ngayon, dahil 10 days na, no? Syempre, dapat plus 10 ang ating mga gears. Alam ko yung iba plus 12 na. Medyo nalilate yung aking progress doon. Pero okay lang, no? Hindi naman tayo, wala pa naman yung plus 12 na event. Kaya hindi pa natin minamadali yan. At saka kapos pa ako sa Zenith. Naghahanap pa ako ng pera. Wala tayong pira. Yan. Tapos syempre sa mga instance, yan, marami na tayong natapos dyan. No? Yung Battle of Cake, etong level 100 parang hindi pa siya kaya eh. No? Mahirap pa siyang gawin. Siguro pag level 100 na rin tayo, tsaka natin yan matatapos. Pero itong 75, madali na siya. Ang mahirap lang dito, humanap ng kaparty. Yan, tapos, saan pa ba? Yung MVP, wala namang kwenta yan. Yan, sa Oracle, yan, nandito na ako sa may 6, no? Tapos, etong 7, medyo mahirap siya kasi yung mga affix niya, or yung mga cards, no? Masyadong makati na nakaka one hit na. Pero, possible pa rin siyang matapos. Baka, bukas, no? Try ko tong tapusin. Kasi, dito kasi sa 105, no? Pwede kang dalawa na yung makukuha mong card, no? Hindi katulad dito sa 95 pababa, 1 or 2 lang dito, di ba? Puro 1 or 2 lang. Kaya kailangan matapos kagad natin itong Oracle 7 para everyday meron tayong 2 cards na pang progress yan. Kasi mahirap mag-snap ng card eh. Yan, tapos yung Echoing Corridor, syempre tapos na. At yung ET, saan ang ET? Yung ET natapos na rin yung level 100. Yan. Tapos syempre, yung mga chest natin, dapat iniipon natin yan. No? Tapos, syempre di ako masyado nag-iipon. Binubuksan ko iba eh. Para lahat ng build, may try ko. Nakita yung weapon ko, dami. Diba? Pero ang gamit ko ngayon ay itong Ivory Lance. No? Kasi, meron siyang ignore enemy def at saka naka-shield boomerang ako ngayon, no? Papakita ko sa inyo yung malaimbang damage ng shield boomerang, 'di ba? Kung makikita nyo, ang aking food buffs ay wala. Yan, wala tayong food buffs. Tapos yung aking card sa weapon ay meron akong Badon plus 20% fire damage at sa aking armor ay meron akong may MVP card na Kitulanox card, di ba? Meron niyang damage to fire monster plus 25. Yan. Kaya dito tayo magda-damage test. Yan. Pero hindi ako dito nagpapa-level. Papakita ko lang sa inyo yung kayang gawin no damage ng card, no? Sobrang laki kasi ng multiplier dito. Yan. Oops. Teka, ulit. Sana yan? Yan, 143. Diba? Tapos pag gumamit tayo ng converter, gamit tayo ng water. Ayaw Yan. Pagka may water ka pa, kaya patayin ko muna ito ng gugulo ka. Pag gumamit ako ng water, dito, kay Fire Elf. 261. Nakita nyo ba yun? 261 ka boy. Ikaw pa, 261. Ay, ba't iba yung tinira? Papansin tong ano na to Ano? Si Fire Elf. 261. Tapos try kong gumamit ng food buffs. Strength Mill B. Yan. Tsaka Vitality. Yan. Kasi yun yung kailangan sa Shield Boomerang. Diba? Yung Shield Boomerang ay long range siya. Pero
Dito sa Ragnarok na to, counted siya as melee attack. Kaya strength yung kailangan mo. Yung melee damage plus 20%. Etong Dex Mill, di ba? Range damage yan. Di yan dumadagdag. Kung tumaas man yung damage nyo sa paggamit ng Dex Mill, ayun ay dahil sa Dex kasi may Dex multiplier ang ating shield boomerang. Yan. Tetest ulit natin. Boom! 335k mga tropa. Boom! 335k. 300, 335k yan. Tapos syempre, hindi tayo dyan magpapalevel, no? Lumipat na ako ng pinagpapalevelan sa, tapos na ako sa gipit, no? Dahil level 91 na ako, papakita ko kung saan ako nagpapalevel ngayon, no? Yan, dito ako naka-save points sa Glass Same, no? Kasi sa Frontera, ang lalayo ng NPC. 'Di ba? Dito yung exchange, konting lakad mo lang. Oh, andyan na. 'Di ba? Pag may bibilhin ka. Tapos syempre, isa pang trick, no? Pagka meron kang monster na hinahanap tapos hindi mo alam kung saan siya hahanapin, punta ka sa exchange. Yan, click mo yung exchange tapos search mo yung hinahanap mo na MVP ay na monster. Yan. Diba ito, yung card. Diba? Red-tailed Obyun card. Click mo yan. Tapos, inspect how to obtain. Tapos, click mo to. Mag-auto follow na yan. Diba? Pupunta na siya dun sa may monster na ihahunt mo. Yan. Tapos, papakita ko sa inyo, no? Dito kasi sa pag level 91 ka na, dito maganda magpa-level. Kasi mataas yung job experience dito. Kaya lang, ano na ako eh. Puno na yung, hindi ko mapapakita yung, ano. Pero meron akong database. Saan ba yan? Yan, may database ako dito. Etong red-tailed Obyun, yan, ay 2,112 yung kanyang job XP. Tapos 2,800 naman yung kanyang base XP. Yung, tawag dito, yung XP mo. Level. Yan. Tapos, syempre, sa Red Tail Obyun, dito tayo magpapa-level. So, check natin yung damage. Yan. Ba't 14k lang? Ay, hindi. Naka-ano pala ako. Naka-water converter pala ako. Dapat ay wind. Yan. Dahil water siya. Silence pa ako yan. 100k ang aking damage yan. So, baka mamaya, no, itatry ko mag-snap ng Drain Layer para sa additional water damage. No? Para mabilis ako makapag-grind dito. Mabilis matapos, no? Para makagawa tayo ng mga content. Ang hirap pag matagal ka sa grinding. Yan, 100k lang dito yung damage. Yan. Pero okay lang, no? Kasi mabilis na yan. Kasi bukas ay maghanap ako. Maraming tao dito naman pagka umaga. Marami nagpapa-level dyan. So, maghanap ako ng party. At saka maganda dito, dikit-dikit yung mga monster. Yan. Tapos, syempre, yung mga equipment na dapat meron kayo ay eto, no, maganda mag-craft kayo na itong Haki Mask. Nabibili yung blueprint nito sa NPC lang. Sa may GH ata. Yan. Kasi meron niyang damage to demi-human plus 10% at damage reduction sa demi-human race. Yan. Para naman sa mga gustong mag-sacrifice. Diba? Ako magsa-sacrifice din ako. Lahat ng build gagawin ko. Merong weapon na kailangan nyo. Diba? Punta kayo sa Geffen. May secret weapon dyan. Paano ba pumuntang Geffen? Hindi ko alam. Teleport muna. Yan, sa Geffen Tower, meron dong NPC at doon mo mabibili yung Kattoy Dagger. No? Kasi yun yung magiging main weapon ng sacrifice. Tingnan mo kung titignan natin sa exchange. Kinakrap kasi itong item na ito. Doon sa, kung naalala nyo, merong event nung last Wednesday. Yan, ito yun.
No, kasi itong weapon na ito ay dagger siya. Tapos, di ba, exchange price niya ay 26M. Pero 2 slot ito. Kasi yung auto attack niya ay may stun, di ba? Kaya maganda siyang gamitin. At dagger siya. Nung kakombo siya nung saan na ba yung blueprint na yan? Yan, yung katana. Hindi ko pa siya ma-craft kasi wala pa akong resources at wala pang zen. Pero kailangan niya mag-craft ng katana para doon, no? Tapos puntahan natin kung saan nakukuha yung cat toy dagger dito sa may Geffen. Yan. Yan, pasok lang kayo dito sa may gitna ng Geffen kung di nyo alam. Yan, sa may tower, Geffen Tower. Tapos, medyo nakakalito yung dito eh. Yung Geffen, yung bilihan. Diba? Diretso ata yun. Yan, punta ka lang dyan. At ito pala, library. Tama, diretso ka. Kasi nasa library yung NPC. Tapos, kailangan mo ng cut grass na nakukuha sa yun nga, sa event. Yan. Nandito kasi siya sa taas. Yan. Ito, kung nakikita niyan, yung babae na yan. Yan, akit ka. Papasok ka dito sa portal. Yan. Tapos, kakausapin mo siya. Ito yung mapa. Nandito siya sa pinakatuktok. Yan. Tapos, kailangan mo ng cut grass. Pag wala ka nun, hindi mo siya mabibili. Ito. Diba? Ito-trade mo. Wala akong materials eh. Ito, kung di nyo alam kung ano yung itsura ng cut grass, no? Ito yung itsura niya. Pakita ko sa inyo. Cut grass. Ayan. Ito. Cut grass. Kailangan yan. Pwede nyo siyang bilhin sa NPC. 33k. Kaso, mahal pa siya ngayon. Pero, ang magandang gawin nyo, huwag nyo muna bilhin yung cut toy. Kung tawag doon. Hindi mo naman siya kailangan bilhin agad. No? Kasi bababa tong presyo na itong cut grass next week. Madadami yung stock niyan. Tapos, syempre, bababa yung price niyan. Mahal pa kasi siya ngayon. Yan. At ano pa bang i-update ko? No? Papakita ko sa inyo kung paano mag-oracle ng madali. Ng madali na chamba-chamba. Saan na yun? Yan. So, sa Oracle, ganito yung kailangan nyo lang gawin. No? Punta lang kayo dito sa pinakababa. Yan. Sa o kaya kahit saan. Basta malapit yung card. Yan, yung mga nagda-drop ng card. Kailangan, tabi-tabi lang kayo dyan. Tapos, kailangan nyo ng wizard o kaya, ang tawag dito, sorcerer para mag-freeze. Yan yung water field ginagamit niya. Pero, ako, kahit walang tawag dito, walang sorcerer or wizard, okay lang no? Kasi meron akong yung MVP card na may Frost Nova. So, pagka nag-provoke ako, talagang ma-freeze yung mga monster. Yan, fast forward natin. Hindi pala namin natapos yan. Yan, fast forward natin. Yan. Diba? Tapos kailangan dito, no, yung mga pet nyo, itago nyo. Huwag nyo ilabas. Gawin yung itlog. Para hindi nalulure yung ibang monster. Nakita nyo, nandun na sila sa may dulo. Tapos, nag-drop na ng Valkyrie, no? Yung Valkyrie, or kahit anong card, no? Every 2 rounds, nawawala siya. Kaya dapat, kung may mag-drop man dyan ng Valkyrie, kunin nyo na, no? Siguro, kung nag-drop siya ng round 6, round 7 na, tapos sa round 8, kunin nyo na yung Valkyrie. No? Tapos, pagka kuha nyo ng Valkyrie, i-spam nyo yung skill 2. Yung pangalawa niyang skill kasi yun yung pinakamalakas, no? Yun yung AOE. Yan, pakita ko sa inyo kung
ano yung skill 2. Yan, kinuha niya, di ba? Yung skill 2, yun yung mga may espada. Tapos, syempre, itapat sa mobs. O, di ba? Tanga-tanga siya eh. Tinapat niya dito sa amin yung skill 2, imbis na pa ganun. O, dapat, ano, sakupin mo lahat. Yan, para maubos, di ba? Yung skill 2. Yan, ganun lang, no? Ganun lang siya kasimple. Yan, tapos natapos namin yan dito, no? Natsambahan, no? Kailangan nyo siyang antayin dahil ito round 18. Kailangan round 16, 16, 17, 18. Dapat mag-drop siya ng Valkyrie para matapos nyo. Kasi kung pipilitin yung patayin yung mga monster dito sa current level natin, hindi pa kaya talaga. No? Matigas pa masyado yung mga monster. Kaya ganito yung technique na magandang gawin. Diba? Pagka lumakas-lakas na tayo, syempre pwede na nating labanan yung Oracle ng normal. Yan. So, yun lang no for our video. Medyo mahaba ang ating video. At kita-kits na lang ulit next video. Bye-bye! Yan, pakita ko sa inyo ending. Yan.